Germany HEV. Sustainability to drive. Hindi, mamaya na magbibideo muna tayo bago. Sinend mo na kay Jacob yung ano, Wait lang, picture. ito yan. Yung red, Ay, kanina. send ko ito. Take all the distance and go a long way. New challenge. Ready for more? Episode challenge. Bring it on. New challenge. Honda Brio. Pasok ka. Ikaw na lang. Hindi, Hindi, ikaw na lang. Hindi ko ma-explain sa'yo. Okay lang, ikaw na. Nanonood ako, videoan kita habang paloob ka. Tama-tama, maliit ka lang. Tandaan niyo bata. Ay, malayo. Okay. Hindi masyadong high-tech, di ba? Parang Toyota. Pero hybrid to. Simple nung ano. Although wala na Parang masyadong normal lang. ano. Wala na masyado din ano. Handbrakes or something. Bring it on. New challenge. Honda Brio. Parang sports
talaga, hindi talaga high-tech talaga pag yung... Enjoying unparalleled versatility. Embrace Ay, ganun na. Partida pa nga eh. Ay, lumaktaw na siya, nawala eh. Nandito guys si Miss Step 5 ng Moto Vloggers or Moto World. Ayan. Ito talaga yung nauna sa ito yung husband ni Ma'am Sir. Ayan, yung naka-gray na shirt. No? Mga gustong i-promote. Hazard kasi wala ka nakikita eh. So parang nung time na yon, I was really that hindi naman afraid, pero alam kong hindi siya as comfortable tulad ng kung paano ka normally lang nagka-drive, gano'n. So parang nakataga-hazard. Yung time na yun, as in sobrang lakas ng ulan, kapag hindi ka nag-hazard, feeling mo talaga wala kang makikita, or hindi ka talaga makikita nung time na yun. So, when I was using the J5, may music pa ako. Pinapakita lang yung tipid na. Parang Tipid, fear, alam mo yun, parang pangwalan talaga. So, it was really a great experience kasi parang very stable siya. Even parang hindi mo slippery yung daan. And alongside with that one, parang I thought, parang yun pala, a thought in my mind, parang people are gonna be thinking na kapag EV, delikado siya sa baha, sa ulan. Pero, sir, what are your thoughts about using EV even if may baha, even if super ulan? Well, first of all, tawag dito, sa EV kasi, di ba sabi mo sobrang stable ka sa kalye? Kasi itong J5, kahit SUV type siya, yung center of gravity niya mababa. Kasi nasa baba yung battery and then yung motor nasa baba din. Right. So basically sa ulan, maano talaga siya, stable talaga siya. And then kung natatakot naman, usually, Pinoy, natatakot lagi sa baha. Correct. Ang waiting depth na is 450 millimeters. Wow. So, tawag dito, hindi siya sobrang baba. Pero hindi naman din siya sobrang taas. And then also, sa EV kasi, wala kang intake, wala kang exhaust tubig sa mga masama. Yeah. So, tawag dito, and then may IP rating yung battery natin, yung motor. So, technically, safe ka sa baha. Hindi ko na-advise na dumaan ka sa baha, pero in case na talagang inabot ka ng baha, kakayanin. That's great. Kasi parang, first naman niya, one of the conversations we had last time, hindi naman kasi mura mo yung nasasakyan na sa pera. Hindi naman parang pinagmurat ng pera pamili, di ba? Sa that. So parang for that, so ibig sabihin, parang Filipinos are very particular on their car. Kasi mayroon naman talaga magkaroon sa sasakyan na hindi naman yung kagaluan na you get to own it. So, as much as possible, kung yung pag-ingat, yung way ng pag-ingat na natin is hindi makagamitin, yung gagawin natin para maingatan natin siya, pero hindi naman kasi ready gano'n. So parang we are always making sure, especially the Filipinos, na as much as possible, naiingatan natin sa mga baha, diba parang iisip natin yan, or paano yan kapag sinacharge na ulan.
Or paano yun kapag nabasa yung parang charging port. Kasi yung mga bagay na very particular yung mga Philippine because we truly understand din naman. Pero talking about these things, ano pa yung mga pili mo something na not really exclusive, pero something exceptional about it? Something exceptional about J5. Well, ano po ba? Ako sige, hindi lang ako naisip. Dati yung pet mode. Ayun, Or yung pet mode. pet friendly. Yung pet feature. friendly interior, yung pet mode niya. Right. So, tawag dito, wala yata akong alam sa ibang kotse na may ganun. Right, right. So, ako bilang isang pet lover din, pet parent. Yes, Tawag dito, per parent. tawag dito, perfect siya sa amin ng wife ko. Kasi tawag dito, mahirap mag-aso sa loob ng conventional na sasakyan. Right. Kasi tawag dito, pwedeng masira mo yung leather mo, pwedeng masira yung settings mo. Dito sa J5, tawag dito, ano siya eh, design siya to be Right. pet-friendly talaga. And hindi siya parang self-proclaimed na, oy, pet friendly Oo, kami. It was being certified. certified, yes, ng EUB SUV sa Europe. And so it was being tested, so dumaan siya sa different kind of testing. So it's also like, ayan, may pet tayo dito. Try mo kung pa-scratch to. Pero ibig ko sabihin, parang it's really pet friendly. Yung particularly ng pagiging pet friendly niya is really true. So it really went on different process of testings for us to claim na pet friendly talaga siya. So alongside with its tech features, alongside with those ones, parang meron din tayo yung trunk space niya. Ang gatong aso. Sorry. That's so cute. Tapos meron din kasi tayong parang front trunk sa unahan ng J5. So parang nung nag-shoot kami, doon naman namin nilalagay yung mga accessories ng mga pets. So parang, alam mo yun, parang pet friendly siya at the same time spacious siya. And it is something na parang very particular yung mga pet owners if they're going to have it. Diba? Tapos nakwento ko rin last time na it could be like a very detailed or parang very small detail ng J5 pero meron talagang bumili ng J5 dahil per parent siya. I'm not joking kasi parang syempre hindi ka naman parang bumili ng sasakyan parang ay sa aso ko yan eh. You know, Well, yung iba ginagawa. Yun nga, so parang one time, narinig ko parang sabi niya, I actually bought the J5, yung HEB ba? Sabi niya, I actually bought the J5 kasi I have a pet. Tapos nakala niya, nakalimutan ko lang yung pangalan ng pet. Pero sabi niya ganun, kasi I actually have my car naman na ito. Pero I really wanted and I was waiting for a car na very pet friendly, especially yung amoy, sabi niya, amoy. Tapos syempre, hindi mo naman pwedeng sabihan yung aso na huwag siya mag-scratch, di ba? So parang sabi niya, when she was looking around ng mga sasakyan, parang she actually found out about the J5 as it's just funny, yung hybrid natin. At yun, napabili siya. So, yun yung mga maliliit na bagay na alam mo may market talaga, yung J5. Pero, hey sir, talking about these things, tingin mo para kanino yung J5 EV? Yung J5 EV, taas ang range niya. So parang feel ko, hindi mo kailangan maging anxious dun sa... Depends on whatever you need. Halimbawa, hindi na parang alam mo kung bakbakan, pang-off-road talaga. Or parang something na parang gusto mong lalin siya wherever you want. Kung na kailangan hindi ka hindi confident na bakbakin sa kung saan mo gusto siya dalhin. Kasi yung JDB J6, if you really want to have a good EV na parang front-wheel drive, na hindi ka naman tititin sa mga off-road kind of terrain, tapos hindi ka naman very particular about the all-wheel drive, I think that would be perfect for you to choose or to go on the J5. Tsaka matipid siya sa kuryente, pero at the same time, mabilis din. Correct. Imagine 0 to 100, 7 seconds. I mean, para sa... I've driven a lot of cars. Yung 7.7 seconds is no like. I mean, for something na hindi naman talaga minamarket as a performance car. Right. I've driven a lot of cars. Yung 7.7 seconds. Or the Philippines is not there. But these are. So, talking about these things, it's really
be like a lifestyle changing kind of experience at the end of the day. But you will for sure adapt it. Kulang na sumali na ipag-adapt sa maraming bagay na pamanaw ng mga. Pero it's gonna be like a lifestyle changing experience. Number one, yung pag-ibig mo sa